ng bayan ng Puyapo, kagalang-galang Jose Santiago Hidalgo Jr. Ang mamumuno po sa patulong-bahay walang iba kundi ang punong barangay ng Kakapasan, punong barangay ng Antonio M. Austin. Kaagiban po nito ay hinihingi din po namin ang presensya ng kanyang pamilya sa entablado upang saksihan ang halagang sandaling ito. Again, may we request the family of Honorable Mayor, together with the PNPA Class 1991, Tagapaggalingan Class 1991, and the Regional Director, General Ponce Rogelio Vignones Jr. Hinihili po namin kayong lahat na mangyaring samahan po kami dito sa entablado upang saksihan ang panunumpa sa katungkulan ng ating alkalde. Sabay ni Lola. May we also request Brigadier General Eugene Osias, Ako si ng Barangay Jose Hidalgo Jr. ng Barangay Pugo, Urba, Malinen at Atap. Ay nahalang sa katungkulan bilang alkalde. ay tayo ka-engine na nanunumpa Ay tayo team na nanunumpa. natutuparin ang buong husay Natuto pa rin ang buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayanan. Sa abot ng aking kakayanan. Ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ang iba pang pagkaraan nito'y gagamparan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Pilipinas na tunay na mananalig tatalima ako rito. Susundin ko ang mga batas kautosang legal at mga dekretong pinaiiral at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakda na may kapangyarihan sa Republika ng Pilipinas. At kusa akong babalikatin ang panunungkulang ito nang walang anumang pasubali o hanggaring uliwas. Kasi ang nawa ako ng buong may kapal. Congratulations, sir. And now we will witness the signing of the oath of office to be signed by the Honorable Mayor, General Jose Santiago Hidalgo Jr. and the administrative officer from Punong Barangay of Tanay Kakapasan. Saad ni Tata. Judge Limliwa Hidalgo, Visitant Recognize, Dionisio Hidalgo, ang aming bunso, Virgilio
Hidalgo, ang aking long-time partner, the wind beneath my wings, Miss Ana May Estacio, sa aking mga anak, my personal doctor, J. Jose Miguel, my personal pilot, Jolet Aistel Krishna, my future defender, lawyer, Jet Arian Christine, and another future doctor, Jericho Jose Vector. Ang pinakamatandang lahi ng Hidalgo na nandito ngayon, the youngest sister of my father, Auntie Elsie Puerta, who came all the way from Calayan City, sa lahat ng mga bagong halal at mga re-elected government official ng Quiapo, sa aking mga ka-line up noong nakarang eleksyon, nandito sila, President Federico Nay, Kapitan Jojo Campo, General Dylan Llano, Dr. Aga Velasco, Kapitan Kabudon, sa lahat po ng mga barangay captain na nandito po ngayon sa ating bulwagan, sa lahat po ng empleyado ng munisipyo, sa lahat po ng aming mga naging leader, mga taga-suporta, mga special mention, siyempre, sa aking pinakamamahal na Batch 85. Sa ating pong mga kamag-anak, kaibigan, mga bisita, sa inyo pong lahat, isang magandang umaga po. Hayaan po ninyong basahin po ang aking mensahe. Kasi po pag wala akong binabasa, nakakalimutan ko ang oras. Mamili kayo kung anong gusto nyo. Anyway, ito po puso at kababaang loob na aking tinatanggap. Ang pananagutan at higanting hamon sa aking kakayahan. Ang tiwala na inyong ipinagkaloob sa akin bilang bagong halal na manunungkulan na alkalde ng ating minamahal na bayan. Sa pagsisimula ng aking manunungkulan, marami ang umaasa ng pagbabago. Ngunit marami rin ang nagdududa kung ang aking mga pinangako isasagawa noong panahon ng kampanya ay magkakaroon ng katuparan. Panahon at oras na at ngayon ang simula upang ipakita at maramdaman ng mamamayang ng Quiapo ang pag-aaruga at pagkalinga ng pamahalaan sa lahat ng kanyang nasasakupan, lalo-lalo na ang mga higit na nangangailangan at kapos sa kabuhayan. Sa loob ng mahigit na 35 taon ng aming manunungkulan bilang isang alagad ng batas at lingkod bayan, ating isinabuhay at isinulong ang pandaigdigang advokasya ng lahat ng pulisan sa buong mundo. Yun ay ang to serve and protect. At ito ang aking naging sandigan sa pagtupad ng aking tungkulin at sa pagsasagawa ng napakaraming misyon na nakasalig upang siguruhin ang kaligtasan at isulong ang kapakanan ng bawat mamamayan. Sa aking pagharap sa panibagong misyon ng aming buhay bilang inyong lingkod bayan, magkakaroon po tayo ang maaari ng libreng akon sa ating mga poorest of the poor na namatayan. Sagot lang po ni Konsyal Magaway ng bansa. Sa pagbibigay po ng ayuda, magtatalaga po tayo ng mga panuntunan upang hindi tayo magkaroon ng diskresyon sa pag-distribute ng mga ayuda na galing sa gobyerno. Wala po tayong tinig ng kulay, wala po tayong sasalang-alang. Lahat po ng nararapat na makarating ay nakakarating po sa inyo ang lahat ng tulong mula sa gobyerno. Correct Sa ating palengke naman, simula bukas magkakaroon na ng ticket zone para sa ating mga kababayan na nagtitinda lamang sa Napal
Bilao, at sa mga may paninda na hindi aabot ng halagang 1,000 piso, libre na po silang magtinda sa atin. Magkakaroon tayo ng malawakang pagbabago sa loob ng palengke at sa paligid ito kung saan naiilalin natin ang disiplina, kaayusan at kalinisan sa dapong nyo. Hindi pa man tayo nakakaupo, siguro nakikita na ninyo ang pagbabago sa loob ng ating palengke. Oo, sa likod. Ayusin din natin ang traffic at parking sa buong paligid upang magsilbing modelo at huwaran tayo ng ayusan at kalinisan hindi lamang dito sa Nueva Ecija, kundi sa buong Kapuluan. Pag-iibayuhin natin ang koleksyon ng waste at hihikayatin natin ang mga mamumuhunan na mag-invest sa ating bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tax exemption sa mga investor, lalo-lalo na sa mga unang taon ng kanilang pagninegosyo. Sa ganito ay lalago ang ating ekonomiya, magkakaroon ng maraming trabaho kung saan ay makakakuha tayo ng mga dagdag na pang-bili natin, pambayad natin ng ating utang. Para naman hindi natin maramdaman ang bigat ng ating pagkakutang, lalapit din tayo sa ating mga kaibigan sa national level, mga senador, congressman, sekretaryo ng iba't ibang kagawaran upang mabigyan tayo ng mga proyektong infrastruktura at pangkabuhayan. Sa loob din ng isang buwan, bilang tayo mula sa araw nito, ay magkakaroon ng kaukulang pagsasaayos sa itaas na bahagi ng ating pamilihang bayan na matagal nang nakatiwawang. Mahigit 2 taon na po nakatiwawang at hindi na papakinabangan ang bahaging yun ng ating pamilihang bayan. Ang pagkakaroon ng market day sa iba't ibang bahagi ng ating bayan upang sa gayon ay hindi na pupunta pa ng bayan ng mga nasa malayong barangay para lamang mamalengke nang hindi na sila gagastos para sa pamasahe upang gasolina ng kanilang mga sasakyan. Nakasalang na rin po bilang bahagi ng ating plano ang malawakang pagpapailaw ng ating bayan, lalo na ang mga main roads mula sa ating mga hangganan. Gayon din ang pagtatayo ng mga solar pumps para matugunan natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan mula sa mga matataas na barangay na kapos sa supply ng tubig o hindi pa inaabot ng balibang services. Eksperto upang mapabuti natin ang ating mga ani. Diyan lang po yan sa mga bibigyan natin ng prioridad na mangyayari sa mga unang araw at buwan ng aming panunungkulan. Katulad po ng aming pinangako, ang layunin po ng aming panunungkulan. Siyempre, pinaunatan takwang, gorjada mo ng